Ano yung legacy na gusto mong iwan sa iyong pamilya at sa susunod na henerasyon? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Bible Characters Edition. Binabati ko po ng happy birthday ang ating mga kasamahan, si Ma'am Myra Ranoko ng Hong Kong. And happy birthday rin kay Ado Raya at sa Raya family. Hello sa inyo na nasa Spain ngayon. Now, pag-usapan po natin ngayon ay patungkol po sa legacy. Legacy. Ano ba yung legacy? Ito po yung iniiwan natin sa ating pamilya o sa susunod na henerasyon. Now, bumalik po muna tayo sa ating family tree, no, para mas ma-recall natin ano ba yung pamilya ni Abraham, yung family tree niya. So, si Abraham po, meron siyang asawa, si Sarah, and meron din siyang anak kay Hagar, si Ishmael. Diyan po nanggaling yung mga Arab nations. Now, yung anak po ni Abraham kay Sarah ay si Isaac, at ang asawa po ni Isaac ay si Rebecca, at meron po silang kambal na anak, si Esau at si Jacob. Si Jacob po, siya po yung pinalitan yung pangalan. Si Jacob ginawang Israel because he wrestled with God, he struggled with God. Now, si Jacob po, meron po siyang mga anak sa 4 na babae, kay Zilpah, Leah, Rachel, and Bilhah. Now, ito pong mga anak niya, ito po yung bumubuo ng 12 tribo ng bayan ng Israel. Now, yung pangako po ng Diyos kay Abraham na yung kanyang lahi ay dadami ng dadami, at sabi nga ng Diyos kay Abraham, aalipinin yung iyong salinlahi, no? Pero papakawalan din sila, lalaya din sila. Yun nga po nangyari sa Ehipto, pinalaya po sila ng Diyos, at pumunta po sila sa lupang pangako. Ito na po yung lupang pangako, no? Ito na yung 12 tribo. Ang tanong, bakit wala si Joseph dito? Kasi yung anak ni Joseph, si Manasseh, tsaka si Ephraim, yan po yung double portion, no, na blessing. 2 lupain yung kay Joseph, kay Manasseh and Ephraim. Now, paano po sila naglakbay? Para po ma-imagine nyo, dito po yan, no? Pag tumitingin po kayo ng mapa, isipin nyo po itong Sea of Galilee, tsaka itong Dead Sea. Yung gitna po niyan, ilog ng Jordan, kung saan po binaptize si Jesus. Dito naman sa taas na to yung Sea of Galilee, dyan pinatigil ni Jesus Christ yung unos, yung bagyo, yung malalakas na hangin at alon. So pag tinignan niyo po sa Google Map, ganyan po itsura niyan. Sea of Galilee, Dead Sea, and then sa gitna niyan, Jordan River. Yan po yung Promised Land. Kaya pag sinum out natin siya, ayan yung Israel, at yung Pilipinas naman nandun pa sa kabila, sa kabilang parte ng mundo. So, diyan po nangyari yung mga pinag-uusapan natin dito sa Bible. Now, sabi po rito, taga lang So, para sa mga hindi pala nakapanood ng mga devotions natin na nakaraan, dito po sa lugar na ito, sa Goshen, dito sila nanirahan yung bayan ng Israel, and then pinalaya sila ng Diyos hanggang sa pumasok sila dito sa Promised Land. Ang nag-lead po sa kanila ay si Moses. Now, sa loob ng Promised Land, yung pag-conquer, yung pagsakop sa buong, kasi marami nakatira dyan mga Canaanites, Perizzites, Jebusites, Amorites, no, Hittites. So, pinalayas yun at ginamit ng Diyos si Joshua. So, si Joshua po yung sumakop dito sa buong Promised Land. Now, nung si Joshua ay 110 years old na, siya po ay namatay. Yun na yung edad niya nung namatay siya. Kaya po sabi dito sa Joshua chapter 24, verse 29, "After these things, Joshua son of Nun, the servant of the Lord, died at the age of 110. Sa verse 31, "Israel served the Lord throughout the lifetime of Joshua and of the elders who outlived him and who had experienced everything the Lord had done for Israel." Si Joshua po yung character sa Bible na parang si Joseph, no? Ang ganda-ganda ng record niya. Wala makikita na, kumbaga kalokohan na ginawa niya. Hindi kagaya ni Haring David, hindi kagaya ni Solomon, at hindi kagaya ni Jacob, no? Yung mga Bible characters, ang dami nila mga pagkakamali, no? Si Abraham, pero si Joshua at si Joseph, yun yung talagang ganda-ganda ng record nila sa Bible. So si Joshua po, during his time,
yung bayan ng Israel tapat sa Diyos. So sabi dito, Israel served the Lord throughout the lifetime of Joshua and of the elders who outlived him and who had experienced everything the Lord had done for Israel. Now, ano po yung katuruan natin ngayong araw? Ito pa ipatungkol sa legacy. Legacy of Joshua. Number 1 po, Joshua led Israel to greater heights. Sa panahon ni Joshua, siya yung nag-lead talaga sa bahay ng Israel. Parang ano po yan pag sinabi ng greater heights, parang hagdanan yan. Na during his time, during his leadership, nililid niya yung Israel from one degree to another, one layer, one step to another. Nagle-level up kumbaga. One greater height. Tapos another greater height. So, yung lifetime ni Joshua, yun ang ginawa niya, no? Mula doon sa labas sila ng Promised Land, pagpasok ng Promised Land, first conquest, second conquest, third conquest, mga city after city na tinatalo nila hanggang sa masakop nila yung buong Promised Land. So, basically, yung buhay ni Joshua, nung pumanaw siya, ang layo ng narating ng bayan ng Israel, no? Iniwan niya yung bayan ng Israel na nasa magandang sitwasyon. Pangalawa po, Joshua led his family to remain faithful to God. Hanggang kahuli-hulihan ng kanyang buhay, ang legacy niya sa pamilya niya, naglilingkod sa Panginoon. Kaya nga po dito sa chapter 24 na ito, makikita niyo po rito yung isang famous na talata sa Bible. Sabi niya sa mga taong bayan, kayo piliin niyo kung sinong gusto yung Panginoon na paglilingkuran, Diyos na paglilingkuran, basta ako at ang aking pamilya, we will serve the Lord. Kaya sabi po rito, but if serving the Lord seems undesirable to you, then choose for yourselves this day whom you will serve, whether the gods your ancestors served beyond the Euphrates or the gods of the Amorites, in whose land you are living. But as for me and my household, we will serve the Lord. Yung pamilya niya talagang damay. Kailangan lahat tayo maglilingkod sa Panginoon. Yan po ay isa sa pinakamagandang legacy na pwede talaga nating iwan sa ating pamilya. Yung tayo ay nanguna sa paglilingkod sa Panginoon, tapos yung pamilya natin, naisama natin sa paglilingkod. So, I tell you, ang sarap pumanaw sa mundong ito pag nakita mo yung pamilya mo na nasa magandang sitwasyon, greater heights, no? At the same time, they are serving the Lord. Pero, napakahirap pumanaw sa mundo. Ang sakit-sakit, ang pait-pait. Papanaw ka sa mundong ito. Tapos yung mga membro ng pamilya mo, walang pagkakilala sa Panginoon, busy sa sa trabaho, sa negosyo, successful nga sila, naturuan mo sila maging successful sa buhay, pero wala namang Kristo sa puso, o kaya hindi naman priority si Lord. Hindi naman naglilingkod sa Panginoon. Parang may kurot sa puso, ang sakit-sakit. Pero pag nakikita mo na yung mga anak mo, kapatid mo, or magulang mo, depende sa sitwasyon natin, na natulungan mo sila, na-disciple mo sila, na-lead mo sila sa Panginoon, tapos nagpapatuloy sila sa Panginoon. That's a long-lasting legacy. Yun yung masarap sa pakiramdam. Kahit pumanaw tayo, it's okay, no? Mas magaan. Si Joshua po, he led his family to remain faithful to God. Nawa, ito rin yung natin, kumbaga kung quote-unquote mantra. But as for me and my household, we will serve the Lord. Pangatlo po, Joshua pointed the people to Jesus Christ. Marahil si Joshua hindi siya aware na pala siya, pattern, model, larawan, shadow ng darating na Messiah. Na binibigyan niya ng idea yung mga tao kung anong itsura ng Messiah na darating, kung ano yung life and mission of the Messiah. He may not be aware of that, no? Pero tayo na nag-i-interpret ng Bible, nakita natin si Joshua, and nakita natin yung greater Joshua sa New Testament. At si Joshua, siguro, definitely ngayon, alam niya na ganun pala siya ginamit ng Panginoon. Kasi nag-usap na sila ni Lord ngayon, nagkita na sila. Joshua, alam mo ba kung paano kita ginamit in the past? Shadow ka, larawan ka, expectation ka ng Messiah. Sabihin, kahawig mo yung Messiah na darating. So Joshua pointed the people to Jesus Christ, and I hope yung ating mga buhay din pinopoint yung mga tao patungo kay Jesucristo. And that is the best legacy na may iwan natin. We don't draw people to ourselves. Kung successful man tayo, matagumpay man tayo, it doesn't matter if the people around you praise you,
It doesn't matter. Walang kwenta yun. What matters is you point others to the Lord Jesus Christ. And that is our greatest legacy. Now, para po sa ating application, number 1 po, lead now, persevere, and finish well. Kung hindi pa po huli ang lahat, kung marami tayong pagkakamali in the past, now you can redeem yourself. No, you can lead now. Now is the time to lead. Kailangan natin tumindig, tumayo, at magsimulang mag-lead. Pag Kristiyano ka, may pananampalataya kay Jesus Christ, you're a leader and you have to lead. Kung isipin iba lang yung leader, ikaw mismo na nakikinig ngayon, leader ka. And you have to persevere. Madali lang magsimula. Ang mahirap yung magpatuloy. At mas lalong mahirap yung tatapusin mo. And I hope yung buhay ni Joshua naging inspirasyon sa atin. No? Paano siya nagsimula, nagpatuloy, at tinapos niya ang takbuhin ng buhay. At namatay siya, 110 years old. At makita natin na naging matagumpay siya sa tulong at biyaya ng ating Panginoon. Number 2 po, leave a legacy of faithfulness to God. Ito yung isang legacy na kahit silent ka, no? Nagtatapat ka sa Panginoon, naglilingkod ka sa Panginoon. Kung ikaw ay lolo, lola, nanay, tatay, kuya, ate, estudyante, kahit bunso ka pa. May mga sphere of influence ka. May mga taong tumitingala sa'yo. May mga taong nakatingin sa'yo. If you're faithful to God, whether you like it or not, you are influential. Meron kang influence. At yung influence mo na yun na yung legacy mo. Magtapat ka lang sa Panginoon. Magpatuloy ka sa paglilingkod sa Panginoon. That will be your legacy. Magugulat ka na lang pag nakita mo na si Lord at nag-uusap kayo ni Lord. Alam mo ba kung anong nangyari sa sumunod na henerasyon? After mong mamatay, yan yung mga taong na-impluwensyahan mo because of your faithfulness to God. Pangatlo po, live for Christ and be willing to die for Christ. Our lives are not for ourselves. Our lives are meant for the Lord Jesus Christ. Ito yung isang discovery. Actually, I'm sure, no? Marami sa inyo nakaka-relate. This is probably the greatest discovery na ma-amaze ka, no? Kasi buong buhay natin, ang inisip natin, ang buhay patungkol sa atin eh. Patungkol sa pamilya natin, mga anak natin, human-centered. Pero nung ma-discover mo na yung buhay pala, may mas malaki pang purpose kaysa sa sarili mo. There's something greater than life. At yung purpose mo pala ay mabuhay para kay Kristo. That's the greatest discovery, no? Natin mga Kristiyano. Maunawaan natin, Lord, hindi pala ako sentro ng mundo. Hindi pala ako sentro ng universe. Ikaw pala. And because of that, I have to live for you. Ikaw pala yung may mission. Ikaw pala yung may pangarap. Ikaw pala may gustong gawin. Ako pala, invited lang. Invited pala ako na gawin ang kalooban mo. Invited pala ako na gawin ang iyong misyon, ang iyong pangarap. Ikaw pala yung may pangarap sa buhay ko na kailangan ko lang ma-discover. Mga kapatid, live for Christ. Ang buhay ay para kay Kristo. Mabuhay tayo para kay Kristo and be willing to die for Christ. Alam niyo po kung kaninong principle to? Ito po ay principle ni Apostol Pablo. Sabi niya, to live is Christ and to die is gain. Yan po yung magandang legacy. Makita ka ng mga tao na nabuhay para kay Kristo. At pag namatay ka para kay Kristo, that will be your legacy, your influence. And I hope maraming taong ma-inspire sa pamagitan ng iyong buhay. Now, para po sa ating discussion, what legacy do you want to leave behind for your family and the next generation? Para naman po sa ating dive deeper, we will distinguish Joshua and Jesus in terms of conquest. Pag-usapan natin, interesting yan. Paano nila ginamit yung espada? Tayo po'y manalangin. Father God, when I think about Joshua, I see a man who stayed steady with you from beginning to end. I know my heart can grow tired or distracted. Sometimes I start strong, but struggle to stay consistent. Please hold me fast. Help me to be brave, not
only when things are new, but also when years have passed and life feels ordinary. Teach me to love you in every season. I want my home to be a place where your name is honored. Let my life leave a mark of faith that helps others follow you long after I'm gone. Keep me faithful. Lord, please keep me faithful because I know I cannot do it by myself. In Jesus' name, Amen and Amen.